Hello, 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 hello everyone, every two, every three. Ayan na naman. Hello, hello po sa inyong lahat. Magandang araw. Ayan. Dito po ako ngayon sa Quezon City Hall. Ayan po, kumuha ko nito. Ayan, kinuha ko po yan. Yung Quezon City ID. Kasi every time na pumunta ako sa doktor, nagtatanong sila kung meron akong Quezon City ID kasi government hospital po yung pinupuntahan ko. And more than 2 decades na ako nakatira sa Quezon City. So, deserve ko naman magkaroon ng ID. ID ng Quezon City. So, yan. O, diba? Nakikita nyo yan. Ang haba-haba ng hallway. Laging ganyan dyan. Laging rarampa ka sa mahabang hallway ng Quezon City Hall. Rampahan yan dyan. Ang gandang rumampad dyan sa haba. So, ang ganda ng ng lawak. Ang lawak ng hallway ng Quezon City Hall. Sarap rumampad dyan. O, ayan. O, diba? Ang ganda. Dati, pag pumunta ako dyan, maraming pagkain. Ngayon, wala na dyan sa pinaka-hallway yung mga pagkain nandun sa gitna. Nilipat nila sa gitna eh. So, siguro para hindi masyadong nakasagabal sa mga dumadaan, ganyan. Diba, ang haba ng hallway. Akala mo pumapasok ka sa kung saang tunnel. Pero maganda siya tingnan, in fairness. Ayan. Ayan, medyo mahaba yung lakad natin dyan kasi yung appointment ko nandun sa pinakalikod pa. Pero okay lang maglakad-lakad dyan kasi fresh. Fresh air, maganda ang ganda ang paligid. Diba? Tsaka kung ganyan naman kaganda yung nilalakaran natin, okay lang kahit medyo matagal-tagal. Kaya lang pag nagmamadali ka, tatakbo ka talaga sa haba niyan. Ayan. Diba? Ayan, nasa gitna pa lang ako. Kanina pa ako. Imagine mo yan. Ayan na. Pabalik na ang inyong Inday. Ayan, tapos na po ako dyan. At ayan ang nakita ko. Napakadaming paninda. Ang daming pagkain dyan sa labas pala. Sa gilid na. Nasa gilid na sila. Nasa labas na po sila ng City Hall. Ayan, ang daming pagkain. Kaya naman, ang inyong kumari habang naglalakad, parang kambing nanguya. At hindi lang yan. Ang daming prutas, ang daming gulay, at ang gaganda. Ayan o, ayan broccoli. Bumili po ako niyan. Yan ang bit-bit ko pa uwi. At saka yung paborito natin. Paborito ko lang pala. Hindi ko paborito actually, kailangan ko lang kumain. Yung prutas na mahaba na yan, ayan. Prutas na mahaba, pasaway, may masabi lang. Ayan ang dami pong paninda dyan. Nung umaga, dumaan na po ako dito kasi medyo maaga talaga ako dumating. Kaya lang, may pinakuha sa akin na barangay certificate dahil nag-reblocking nga po kami na iba yung house number. Kaya kumuha pa ako ng certificate doon sa barangay namin. At ayan po, papaya po yung binili ko. Usual, ayun yung papaya. So yun, ang dami-dami po diyang paninda, mga gulay, mga prutas. Ang dami-dami talaga at ang daming namimili. Kaya lang, dahil wala akong kasama yun, broccoli lang at saka papaya yung nabili ko kasi ang sobrang bigat. Ayan. Maganda pala mamili dyan kasi nga marami kang mapagpipilian at ang gaganda. Tsaka mas mura siya kumpara mo sa ibang mga palengke or sa market. Ayun. So ayan, yan na nga ang nangyari. Kanina pagdaan ko dyan, napakarami pa yun dyan. Kasi nakatambak talaga yung mga gulay nila. Ayan, ang dami mga at yan.
yan, yung mais na yan. Para akong kambing kanina, ngata ako pag naglalakad. O, diba? At iyan na nga po yung aking nabili. Green na green po yung green na green po yung cauliflower. Medyo ganyan yung kulay niya, light, kasi ginamitan ko yan ng ilaw, madilim kasi dito sa kusina. Ayan, para lumiwanag. Pero ang ganda po niyan, fresh na fresh. Fresh na fresh. Ang timbang po niyan ay kulang ng 1 kilo. Nasa 800 grams po yan. 800 grams. Tapos yung papaya, mahigit 2 kilo yan. Ayan. Tsaka pipino. Yan lang ang nabili ko dun. Kasi nga, yan lang naman ang kailangan ko talaga. Ang bigat kasi. Wala akong kasama. Mabigat. Ayan. Pero sulit naman. Sulit naman. 100 lang po yan. Pag sa palengke mo bibilhin yan, mas mahal. Kasi ang kilo niya nasa 250 plus. So, ayan po, dahil nga po hapon na, magkagabi na, gutom na gutom ako, kaya kailangan ko pong iluto yung pinamili ko para makakain ako. Yan, lagyan ko lang siya ng atay ng baboy. Ayan na, yung ating paboritong broccoli. Hinati ko lang po yung malaking ulo na yun. Kasi ako lang naman po ang kakain. Tsaka yan lang po ang aking pampalasa. Konting soy sauce na nilagyan ko ng konting asukal. Walang asin akong ilalagay. Kundi yan lang. At wala akong magic na ilalagay dyan. Kundi yan lang. O imagine mo yan. O diba, dahil gutom na gutom ang inyong inday, ayan. Kahit hindi pa mainit ang kawali ko, nilagay ko na yung bawang at saka sibuyas. Tapos halo pa ng halo. Ay nako, inday ka talaga. Diba? Itigil mo yan dahil hindi pa mainit ang kawali mo. So, at naubusan pa po kami ng gas. O diba, imagine mo yan. Naubusan kami ng gas, kaya dito ako nagluto sa electric stove. Pinagtiyagaan ko na lang yung electric stove kasi kailangan kong kumain ng gulay. O, ayan. Yan, tuwang-tuwa si Inday dyan habang nagluluto. Kasi makakain na naman siya ng broccoli. Gustong-gusto ko kasi yung broccoli. Excited na yarn. Halo ng halo, Ay, nako. Halo ng halo si Inday. Pagtyagaan nyo na po, pagpasensyahan nyo na si Inday. Excited yarn. Yan, nilagay ko na yung aking pangsahog. Pampadagdag daw yan ng dugo, kaya yan yung sinasahog ko. Dahil medyo mababa ang ating dugo. Ayan. O, diba? For Inday Jenny only. Yan, ilagay na natin. Kasi konti lang, huwag nating i-overcook. Konting halo-halo lang, diba? Konting halo-halo lang. Okay, dogs na. Yan. Kailangan ko kasing igisa yung atay para hindi siya malansa. And then, yung ating broccoli. Yan, lagay natin yung konting soy sauce natin. Alam niyo po ba, ayan. Alam niyo po ba, ang sarap ng ginawa ko. Kahit yun lang ang nilagay ko, kahit ako nagulat din, ang sarap niya. Ayan. Pa-absorb lang natin yung soy sauce kasi yan lang ang pampalasa natin. At saka yung bell pepper po, hindi na yan kailangan lutuin pa. Yan. Ginulat lang natin yan. Ginulat lang siya. Ginulat. Ginulat na bell pepper. Buti hindi tumalon. Kinakain ko nga, nahilaw yan eh. So, yun. Ayan. Yan. Ihalo lang natin sa sauce na nilagay ko para magkalasa siya. At success po yan dahil masarap siya kahit yan lang ang nilagay ko. Kayo po pagka nagda-diet kayo, no, or kapag minsan lalo pag nagkakaedad na tayo, medyo ayaw na natin ng maraming mga
seasoning na nilalagay sa ating kinakain. So, yun ang ginawa ko. Dati oyster sauce kaso hindi rin siya masyadong maganda, so ang ginagawa ko ganyan, konting soy sauce lang at lagyan mo siya ng konting tubig and then konting asukal. Yan, konting tubig lang para hindi siya din mag-dry kaagad, ma-absorb, no? Ayan, para yung konting sauce ay yan, ma-absorb ng lahat ng gulay mo, and then yun, masarap nga po siya. Yun lang yung aking pampalasa, tsaka konting paminta. Oo, yun lang po, kasi medyo bawal tayo sa masyadong masarap. Medyo bawal tayo sa medyo masarap na mga pagkain ngayon. Kaya ganyan lang po muna yung ating kakainin dahil mas masustansya po yan. Kaya yung pagkain ko po is madalas nagluluto ako ng akin sariling pagkain ko lang, hindi kasama yung aking mga kasambahay dito kasi nga medyo matabang yung ating pagkain. Hindi nila gusto yung mga gulay-gulay na ganyan. Ay naku, mas gusto nila prito. Ay ako hindi, kailangan ko ng mga gulay na ganyan. O diba, ayan na, pwede na po yan. Ready to chibogs na. Yan, diba? Ang ganda. Masarap tingnan or ako lang nasarapan? Ako lang ang nasarapan. Sige na nga, aaminin ko na, pero totoo masarap siya. Siguro dahil fresh yung mga sangkap na nilagay ko, kaya masarap siya. Pagbigyan nyo na ako, ha? Video ko to. Joke, charing. Salamat po sa inyong pagtitiyagang manood. Ayan. Simpleng gulay. At alam nyo po, napakabilis lang po lutuin yan. Wala pang 10 minutes. Wala pang 5 minutes. Basta, ginulat-gulat lang natin yan sa apoy. Oh, ayan na. Ayan na po. Kumain ang inyong inday. Gutom na yan. Let's eat, everyone. Thank you so much for watching po. Maraming salamat.